So mga kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay patungkol sa ginawang aksyon ng pamahalang lungsod ng Pasig sa mga tiwaling barangay captain sa nasabing lungsod. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga parokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share niyo na rin at sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload ko nating video. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, grabe, nagpakita at nagparamdam nga po ng bangis ang pamahalang lungsod ng Pasig led by Mayor Vico Soto sa mga tiwaling barangay official na kung saan mga kaparokya ay nagsampa po ito ng administrative case against sa mga tiwaling official or barangay official sa nasabing lungsod. So yun nga po mga kaparokya, binigyang action po kaagad ito mga kaparokya ng ombudsman sapagkat meron pong nagawang di kanais-nais or katiwalian ang mga nasampahan ng kaso ng nasabing lungsod. At ilan nga po dito mga kaparokya ay yung barangay captain po ng Barangay Pineda na si Francis or Frankie De Leon na madalas po natin makita na kasama ang butihing Mayor Vico Soto sa tuwing nag-iikot po ito sa nasabing barangay. 90 days suspension naman po or 3 months suspended ang kapitan po ng Barangay Kalawaan na si Jessica Viola. Ito po mga kaparokya, yung paborito po natin barangay captain na talagang tinira po ang butihing Mayor Vico Soto nung campaign period last election. And of course mga kaparokya, isa po sa na-examplean po dito ay yung kapitan nga po ng Barangay Rosario na si Cap Eli de la Cruz with 60 days suspension or sa loob po yan ng 2 months. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa napanood po nating update ng iNews sa Pasig, ang bunsod daw po ng pagkakatanggal ng barangay captain ng Pineda na si Sir Frankie De Leon ay patungkol nga po sa ghost employees. So uso po ang ghost ngayon mga kaparokya, tulad nga po ng ghost project at ghost employee. Well mga parokya, dati naman na pong issue sa mga barangay officials, even sa mga mayors mga kaparokya, yung ghost employee. Pero dito mga kaparokya, talagang tinuluyan na po ng pamahalang lungsod ng Pasig yung mga tiwaling barangay official tulad niya po ng mga nabanggit po nating mga kapitan. So yun nga po mga kaparokya, isa po sa na-suspended or na-suspendido mga kaparokya ay yung barangay captain ng Barangay Kalawaan na si Kapitan Jess Gaviola. No offense po sa barangay captain ng Barangay Kalawaan na si Kapitan Jess Gaviola dahil talagang sinusubaybayan ko po ang kapitan na ito na siya pong nanira sa butihing Mayor Vico Soto nung campaign period na kung saan ayon dito or sabi nito ay nawala daw po ang sigla at tradisyon buhat ng maging alkalde nga po ang butihing mayor sa lungsod nga po ng Pasig, which is yan po ang isa sa tinutulan or sabihin po natin disagree po tayo sa sinabi nito sapagkat mas naniniwala po tayo na malaki po ang naging improvement, malaki po ang pinagbago ng lungsod po ng Pasig mula po ng pamunuan nito ni Mayor Vico Soto. So talagang inaabangan ko po to mga kaparokya sapagkat di ko po nagustuhan yung mga sinabi nito nung campaign period. So mga kaparokya, politika yan pero para sa akin ay hindi po yun katanggap-tanggap. But anyway mga kaparokya, as of now, upon checking or watching po sa sinusubaybayan po nating iNews Pasig ay 3 barangay captains pa lang po ang nasasampulan ng pamahalaang lungsod. So yun nga po mga parokya, pinapakita lang po dito na may gobyerno po sa lungsod po ng Pasig. Pinaparamdam nito na may pangil at talagang pinaparamdam ang bangis ng pamahalaang lungsod led by Mayor Vico Soto at sa tulong nga po ng sangguniang panglungsod. So dapat na pong magsipag-ayos ang mga
barangay official sa nasabing lungsod dahil hindi po sila tatantanan ni Mayor Vico Soto. Yan ang dapat gawin ng bawat punong lungsod or mayor dito sa ating bansa. Ang panagutin ang mga tiwaling opisyales ng mga barangay ng kanilang constituent. Tulad nga po ng ginawa ng pamahalang lungsod ng Pasig sa pangunguna nga po yan ng butihing Mayor Vico Soto. Talagang tinuluyan po ng pamahalang lungsod ang di umano'y mga tiwaling opisyales ng barangay sa nasabing lungsod na bagay na dapat pong ikatuwa po mga kaparokya ng mga constituent ng lungsod ng Pasig sapagkat nalalaman po nila mga parokya kung sino po ang tiwaling barangay sa nasabing lungsod. At least mga kaparokya, magiging aware din po ang mga botante or yung mga mamamayan ng lungsod po ng Pasig nang sa gayon ay maiwasan at hindi na po nila maiboto sa susunod na eleksyon or barangay election ang mga ito. So yun nga mga parokya, ito na ba ang sinasabi ni Mayor Vico Soto na magsipag-ayos-ayos na yung mga barangay captains or barangay officials sa nasabing lungsod? Sa tingin ko, ito na po yun mga kaparokya dahil sinampahan na po ng kaso ng pamahalang lungsod ang mga tiwaling opisyal sa bawat barangay. At 3 na nga po ang nasa sampulan ng mga ito. At sa palagay ko mga parokya, di lang po ito ang sinampahan ng kaso ng pamahalang lungsod, kundi meron pa pong ibang mga barangay captains, lalo na po yung mga kumalaban sa butihing Mayor Vico Soto last midterm election. Sigurado ako sasabihin nila mga kaparokya ay namumulitika ang butihing Mayor Vico Soto. Namumulitika ang sangguniang panglungsod dahil kalaban ng mga ito sa politika ang mga nasampahan ng kaso sa ombudsman. For sure yan ang magiging dahilan ng mga ito. Pero mga kaparokya, ang ombudsman na po ang nagdesisyon sa mga nabanggit na barangay captains. Saludo tayo sa ginawa ng pamahalang lungsod ng Pasig. Saludo po tayo kay Mayor Vico Soto dahil pinapatunayan lang po nito sa lungsod ng Pasig ay may tunay pong gobyerno. Again mga kaparokya, dapat ganito po ang ginagawa ng bawat mayor dito sa ating bansa. Talagang ipinapakita ang pangil sa mga tiwaling barangay official nang sa gayon ay maiwasan at mabawasan ang korupsyon sa bawat lungsod. Dahil naniniwala ako mga kaparokya na kapag ang mga mayor mismo ang umaksyon sa mga tiwaling opisyales from barangays ay mababawasan or pwedeng mawala ang katiwalian dito sa ating bansa. Dahil sila pa mismo ang nangunguna para mawala ang mga tiwaling opisyal sa bawat barangay. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol na po dito? Paki-comment naman po ang reaction nyo or yung opinion nyo sa topic po natin ngayong araw. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you.